Grabe nakakabahala itong nadiskubre na ito. Tahasan na talaga ang sabwatan ng Duterte China. Mula Nobyembre 2024, natuklasan ng Press1.ph ang isang pro-China network sa X, Twitter, na nagsasagawa ng coordinated campaign laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa mga hakbang ng Pilipinas sa West Philippine Sea, WPS, habang pinalalakas naman ang imahen ni VP Sara Duterte. Tiano ang nakita? And Chinese-linked accounts ang naglabas ng parehong content. Peke at malisyosong polvoron video na nag-uugnay kay PBBM sa droga, mga blog na pumupuna sa presensya ng US sa Pilipinas, balita ukol kay VP Sara Duterte, na tahimik sa issue ng WPS pero kritikal kay Marcos Jr., coordinated attack. 25 X accounts ang nag-post ng parehong, larawan sa loob lamang ng 4 minuto. May caption na Art Marcos, drug abuser at binapanood ko na. Simula Mayo hanggang Nobyembre 2024, 155 beses na inulit ang mga kaparehong tweet, connection sa Chinese state media. Ang China Daily ay naglabas din ng maling balita na sinasabing lumalabag sa UNCLOS ang mga bagong batas ng Pilipinas. Kasabay nito, pro-China accounts ang nag-share ng balita laban sa US at pumupuri kay VP Duterte, timing ng kampanya. Tumugma ang pagkalat ng pro-Duterte posts sa mga pagdinig sa Kongreso ukol sa umano'y anomalya sa pondo ng OVP at DepEd na pinamunuan ni VP Sara. Binuhay muli ang Polvoron smear campaign noong Hulyo, kasabay ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pagkilos ng X at media watchdogs is dati sa tamatesen ni Andexba. Desyembre 2023, natukoy ng Initiative for Media Freedom, IMF, ang potensyal na paggamit ng polvoron video bilang bahagi ng propaganda. Enero 2025. Matapos ang investigasyon ng Press1.ph, suspendido na ang 24 Chinese-linked accounts sa X. Babala. Mukhang bahagi ito ng isang mas malawak na plano upang manipulahin ang opinyon ng publiko bago ang 2025 midterm elections. Yo, what's up mga tropa pips? So yan po yung post na nakita natin na tinutukoy nga po itong mga kumbaga pagsasabwatan ng mga grupo para po i-promote si Sara Duterte at sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At nabuking po ito dahil po sa sabay-sabay na pagpo-post sa mga social media platform at synchronize ang kanilang mga post patungkol po dito sa paninira kay PBBM at iniaangat po nila ang pagkatao ni VP Sara. So matagal naman na po itong issue na ito at kumbaga hindi na po ito bago, pero 'di ba ngayon lang po merong nakakita ng tinatawag na matibay na ebidensya para po talagang ma-pinpoint na meron pong pagsasabwatan ang Duterte at ang mga Chekwa para sirain si PBBM. Ngayon may sagot po diyan si Representative Paulo Ortega patungkol po dito sa mga ganitong pangyayari at isa na rin diyan yung mga kumakandidato na mga pro-Chekwa na mga senatoriables. So eto po, panoorin po ninyo. Ngayong malapit na ang eleksyon, siguraduhin natin na iboboto natin ang mga para sa bansa, hindi ang tuta ng China. Matapang na nanindigan si Repen Paulo Ortega laban sa mga politikong kumakandidatong may pagkiling sa China. Sa kanyang pahayag, iginiit niyang hindi dapat iboto ang mga kandidatong inuuna ang interes ng Beijing kaysa sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang boto natin ay para sa Pilipinas, hindi para sa mga politikong sunod-sunuran sa China. Aniya. Umani ng suporta mula sa netizens at iba pang mambabatas ang kanyang panawagan, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Habang papalapit ang halalan, muling iginiit ni Ortega. Piliin natin ang leader na kayang ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas, hindi yung ibebenta tayo sa banyaga. So diyan po sa sinabi na yan ni Representative Paulo Ortega, 'di ba? Talaga naman kapag ikaw ay bumoto ng isang kandidato na hindi po makamasa pro-Pilipino at
kumikiling po sa mga dayuhan, talagang napakadelikado po niyang tao na yan. Dahil ibig sabihin, mas pabor pa po yan, mga yan, sa interes ng ibang bansa kaysa sa kapwa niya mga Pilipino. So nakita na po natin na napakadelikado ng ginawa ni Digong patungkol po diyan sa usapin ng Pogo. Kinampihan niya o pumanig siya, sabi niya siya, kumbaga makamasa siya, makamahirap siya at hindi siya pro-oligarch, anti-oligarch siya. Ang nangyari, hindi lang pala siya anti-oligarch, kundi anti-Pilipino pala siya kasi nga po noong siya ang presidente natin, mas kinilingan niya, mas pinaboran niya at mas binigyan niya po ng pagkakataon ang mga tsekwa na makapagnegosyo dito sa ating bansa kahit po mga illegal na. At itong si Digong, marami po na mga tsekwa ang tinanggap nito sa Malacanang, miniting niya, hindi may pagkakaila sa mga video na nandiyan sa RTBM at sa PTV4 na si Digong po ay malapit na malapit sa mga tsekwa. At isa nga po sa kanyang mga malalapit na naging tauhan ay itong si Michael Yang na ginawa pa niyang economic advisor kahit po ito ay tsekwa at labag po sa konstitusyon. Labag sa ating batas ang pagkakaroon ng tauhan sa gobyerno na hindi naman talaga Pilipino. Pero itong si Digong ay ginawa po niyang tauhan itong si Michael Yang. At binigyan pa niya ng napaka-importanteng role sa kanyang gobyerno o administrasyon dahil ito po ay ginawa niyang economic advisor. So ano ang implications ng pagkakaroon ng tsekwang economic advisor sa pamumuno ni Digong? Syempre, ang uunahin nito ay ang kapakanan ng mga tsekwa, interest ng mga tsekwa na negosyante. Kaya yung sinasabi ni Digong na siya'y makamasa at siya'y pro-mahirap, hindi po totoo. Dahil ang nakita po natin, si Digong po ay naging pro-tsekwa at anti-Pilipino. Kaya nga po, ngayong May 2025 election, piliin po natin ang mga kumakandidato na nararapat sa ating gobyerno. Magmula sa senador, hanggang sa mga konsehal ng bayan. Pumili tayo ng leader na hindi po uunahin ang kapakanan ng banyaga o ibebenta tayo sa mga banyaga. Bagkus, ang atin pong piliin ay yung makabayan, makapilipino at handa po tayong samahan sa pagtatanggol ng ating soberenya. Hindi po yung katulad nitong mga ibang kandidato na kibit-balikat kapag po usapin na ng West Philippine Sea, katulad ni Sara Duterte, na wala pong tayong narinig man lang kahit kapirasong salita laban sa mga ginagawa ng mga tsekwa na panggigipit, pangaharas, pananakit sa ating PCG, panggigipit sa mga mangingisda natin, at actually may mga nasugatan na nga, may mga nasaktan na, pero walang kahit isa man lang na salita si Sara Duterte patungkol diyan. So, etong mga kandidato ni Digong katulad nitong si Bato at si Bongo Marcoleta, si Kibulok, si Philip Salvador at si Jimmy Bondoc, ito pong mga to, sigurado na ito ay mga magiging pro-tsekwa dahil ang kanila pong anito ay pro-tsekwa. Ang pangangalagaan po nito ay ang interes ni Digong at ni Sara Duterte para nga naman po, 'di ba, ay patuloy ang kanilang happy-happy sa kanilang mga buhay. Syempre, kung hindi po sila magiging pro-tsekwa, baka po isara ang gripo ng tawag dito, gripo ng kayamanan. Gripo ng suporta dito po sa mga kandidato na ito. Kaya po doon pa lang sa meron pong orchestrated na post, itinataas si Sara Duterte, sinisiraan si PBBM. Ito po ay isa ng maliwanag na meron po talagang pagkakaisa
ang mga kampo ni Duterte at ang mga Chekwa para po sa darating na 2025 election at sa 2028. Kumbaga niluluto na nila ang kaisipan ng ating mga kababayan para po mas paniwalaan na sila po ang mas nararapat na maglingkod sa bayan kuno. Pero alam natin na ang grupo na ito ni Digong at etong grupo ng kanilang mga alipores ay talaga naman pong walang ibang kinikilingan kung hindi ang mga Chekwa. Interes ng mga Chekwa dahil si Digong ang kanilang anito ay pro-Chekwa. Kaya po dapat hindi po suportahan, hindi po iboto ang mga ganitong kandidato na ang uunahin po ay kapakanan ng mga banyaga at hindi po ng ating mga kababayan. Nakita na natin yung ginawa ni Digong sa Pogo, napakadelikado, napakaraming krimen na nangyari sa loob ng mga Pogo Hub at nagkaroon pa tayo ng isang mayor na espiya ng mga Chekwa. So, ayaw na natin yan. Huwag na nating ulitin yan. Huwag na po tayong bumoto ng mga pro-Chekwa at yan po ay yung grupo ni Digong. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas! God first. Salamat po. Thank you.